Samantala, nakasalalay umano kay Pangulong Marcos Jr. kung mananatili pa sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Ito'y kasunod na rin ang paghahain niya ng manifestation ng Office of the Solicitor General na hindi na siya mag-aabogado ang tanggapan para sa gobyerno sa petition for habeas corpus na inihain po ito ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Weng de la Fuente sa balita. Ipinaubaya ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatanggalin siya sa pwesto. Ito ang mensaheng tugon ni Solgen Guevara sa Net25 News sa harap ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto matapos sabihin sa Korte Supremo na hindi mag-aabogado ang Office of the Solicitor General o OSG para sa gobyerno sa issue ng writ of habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi si Guevara na sagutin kung ipinabatid niya kay Pangulong Marcos ang desisyon ng OSG sa issue. Sa hiwalay na mensahe ni Guevara sa media, sinabi nitong hindi lang abogado ng gobyerno ang OSG kundi tagapagtanggol sa interes ng publiko. Sinabi pa ni Guevara na paninindigan ng OSG ang posisyon sino man ang personalidad na sangkot. Pinabura naman ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo at tumatayuring abogado sa writ of habeas petition ng mga Duterte na tama lamang ang naging desisyon ni Solgen Guevara. Bilang abogado ng gobyerno, sinabi ni Panelo na pinag-aralan ni Guevara ang issue ng kaso sa ICC, gayon din ang naunang posisyon ng gobyerno at ng Pangulo na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang trabaho naman ng abogado ng gobyerno, and for that matter, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, pangalagaan mo ang interes ng bansa, ng mga mamamayan, at magsilbi ka sa kanila ng buong katotohanan at katapatan. Ginagawa niya lang yon. Kasi pag hindi niya gawin yon, mapapasama siya, enabler siya. Para naman kay Attorney Danielito Jimenez, Doctor of Civil Law at kilala rin sa tawag na Pinoy Street Lawyer, hindi na bagong bagay kung tumanggi man mag-abogado ang OSG sa gobyerno. Paliwanag pa nito na malinaw sa manifesto na hindi lamang si Solgen Guevara ang lumagda sa posisyon kundi lahat ng ASGO Assistant Solicitor Generals. Iiba itong kaso na ito dahil dito ang OSG ay naatasan na as early as 2023 na questionin yung jurisdiction ng ICC doon sa Pilipinas. Sa appeals chamber yan? Sa appeals chamber. Although ICC. Ito ay na-deny, ang OSG ang nanguna na sinasabi niya na gumagana ang aming hudikatura. So dapat ang ICC ay wala ng jurisdiction. Ngayon, yung kaso na nakasampas sa Korte Suprema, malinaw na intertwined yan sa issue ng jurisdiction ng ICC. So maintindihan naman po natin na ang OSG bilang abogado rin ay maiipit sa tinatawag nating conflict of interest. And dahilan dito, nakita ko hindi lang actually si OSG, si Solicitor General Guevara nakapirma halos lahat ata ng ASG ay nakapirma sa manifestation. Opo. So maaring ito'y hindi lang naman desisyon ni Solicitor General, kundi ito'y collegial decision. Bukod sa OSG, may abogado pang maaaring magtanggol sa pamahalaan sa issue sa pamamagitan ng Department of Justice o kumuha ng iba pang pribadong abogado. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.